5 kaming magkakapatid at aminado ako na bilang panganay ay alam ko kung gaano kahirap ang aming pamumuhay. Kahit tulong na ang aking mga magulang sa pagtitinda ng hotdog, fishball, kikiam at kung ano-ano pa. Kapag hapon sa mismong palengke kung saang lugar kami nakatira. Dahil doon, isa sa mga tito namin ang madalas lapitan ng aming mga magulang para sa pinansyal pag kailangan at wala silang ibang malapitan. Todo support naman si tito, to the point na even ako ay napalapit ng husto ang loob sa kanya dahil sa kanyang kabutihan. Hanggang sa nang dahil doon ay ipinaglilinis ko siya ng bahay kapag araw ng Sabado o Linggo na wala akong pasok sa school. Yun nga lang, nang dahil doon ay kapwa kami nakalimot na may iisang lahi ang sa amin ay kapwa nananalaytay. Na nang dahil sa kapwa namin pagkalimot ang masikip. Pangalanan mo na lang akong Hilda para kahit man lang sa pangalan magmukha akong matatag, matibay, malakas, hindi sumusuko at parang hindi padadaraga sa anumang hamon ng buhay. 33 years old, may asawa at mayroong 2 anak. Sa aking pagkakaroon ng kamalayan mula sa aking pagkabata ay ang pagiging vendor ng aking mga magulang ang nakagisnan kong kanilang hanap buhay. At ang kanilang pwesto ay sa mismong palengke ng subdivision kung saan kami nakatira. Isa kami sa napagkalooban ng pabahay mula sa kung saan kami na-demolish at sa ngayon ay dito pa rin sa lugar na ito kami nakatira. Pagtitinda ng kung ano-anong food trip sa hapon ang lako ng aking mga magulang, tulad na lang ng fishball at pritong hotdog kapag sumasapit ang hapon. Ang hanap buhay na rin iyon ng aking mga magulang ang naipang tustos nila sa aking pag-aaral hanggang sa magkaroon ako ng kapatid na siyang sumunod sa akin. Noong una at elementary pa lamang ako ay smooth pa ang takbo ng aming pamumuhay. Pagkain at mga bayarin ay nasosolder pa ng munting negosyo ng aking mga magulang. Grade 3 ako nang magkaroon ng kapatid at hindi lang basta medyo malayo ang pagitan ng edad namin, talagang malayo. Yun nga lang, noong magkaroon naman ako ng kapatid ay tila ba ang pag-uwi nila ng gabi sa bahay galing sa pagtitinda ay ginawa nilang pang-alis lamig ang gumawa ng bata na naging dahilan ng taon-taon ay may bago akong kapatid na sa kanilang paglaki ay siyang kawala ng aking laya dahil sa akin sila naiiwan pagkakauwi ko galing ng school, higit pa sa araw ng Sabado at Linggo. Dinaig ko pa ang nagkaroon ng anak at young age dahil sa 4 kong kapatid. Abay talagang hagdan pag nagsunod-sunod. Doon na nagsimulang mga mote ang aking mga magulang na siyang naging umpisa ng dahan-dahan nilang pagkakaroon ng utang sa mga lending company at sa kung sino-sinong pang personality na nagpapahiram ng pera na mayroong monthly interest. Iyon ay dahil sa aming nagiging gastos sa bahay ay nasasama ang puhunan ng monting negosyo ng aking magulang. At kung kailan ako nag-high school ay saka pa ako nakaranas ng kakulangan sa pera na maging ako hindi ko kinasanayan. Dito na pumasok ang pagtulong sa amin ng nakababatang kapatid ni Papa, si Tito Niel, na noon ay isang factory worker. Noong una ay padalaw-dalaw lamang sa amin si Tito Niel at kung minsan kapag maaga siyang dumadating sa bahay ay siya ang kasama naming magkakapatid sa bahay buong maghapon. Hanggang sa noong mag 3rd year high school ako ay makakuha siya ng bahay sa subdivision kung saan kami nakatira. Pero hindi tulad ng bahay namin under NHA, pag-ibig kasi yung kay Tito Niel. At yun na rin ang simula kung saan kapag araw na wala akong pasok, higit sa araw ng Sabado at Linggo, isa doon ay ipinaglilinis ko siya ng bahay dahil surebol na ang baon pagdating ng Monday. Para sa akin mabait si Tito Niel, hindi dahil tito ko siya at nag-aabot siya ng pera sa akin. Mabait siya sa maraming bagay dahil maging sa pinansyal ay sa kanya nakakahiram ang aking mga magulang ng walang tubo.
Walang tubo dahil sa pagkakatanda ko, hindi naman sila nakakabayad kay Tito Niel dahil kulang pa sa amin ng kanilang kita. Lalo na noong magsimulang magsipag-aral ang aking mga kapatid. Nagsimula sa paisa-isa noong ako'y 4th year. At pagka-graduate ko ng 4th year, dapat ay hindi na ako mag-aaral ng college dahil ang dalawa sa aking kapatid nag-aaral ng elementary. Ay si Tito Niel ang sumagot sa aking pag-aaral ng college. Habang tamang simpleng pangaral sa aking mga magulang na, anong gusto nyo? Matulad sa inyo si Hilda. Aba, alam kong alam nyo kung gaano kahirap ang hindi nakapag-aral. Kapit lang, pasasaan ba't makakaahon din sa kahirapan? Second year high school pa lamang ako ay nagkaroon na ako ng boyfriend. At ang aking boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Neon ay ang aking naging pansamantalang lunas kapag nakakaramdam ako ng pagkabagot sa pag-aalaga sa aking mga kapatid. Boyfriend na hindi ko masigurado kung talagang concerned ba sa akin at kung nakikinig ba talaga sa aking mga kwento. Dahil sa pagtagal ng aming relasyon ay wala nang nais gawin kundi ang kumalikot at palaging ang gusto ay malayo kami sa karamihan. Hindi ko nahalatang sa pagtagal ng relasyon namin ay dahan-dahan na palang nagbabago ang kanyang mga nais gawin dahil hindi naman siya dating ganoon. At huli na ng aking ma-realize na binago na pala siya ng aking pagiging maluwaga. Alam nyo na, medyo nakakadali rin naman kasi hanggang sa maisuko ko na ang aking bataan noong 3rd year high school ako. Ang tagal na rin kasi namin. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, binago si Neo ng pagiging maluwag ko at hindi may tatanggi na umabot ang relasyon namin sa puntong gusto niya akong makasama dahil lamang sa isang bagay. 4th year high school na ako nang makawala sa kahibangang iyon dahil na rin sa advice ni Tito Niel. At dahil sa magandang ugali at kabutihan na ipinakita ni Tito Niel, simula't sa pulang siya'y aking makilala ay nagiba ang aking tingin sa kanya. Tingin na higit pa sa pagiging tito, lalo't siya ang sentro ng pagkakaroon ko ng syansa na makapag-aral ng college. Ang aking pagtingin para sa aking Tito Niel ay higit pang lumalim noong pag-aralin niya ako ng college na halos lahat ng gastos ay sa kanya nang gagaling. Hindi naman sa pagyayabang, hindi man ako pinagpala sa kutis dahil sa aking pagiging kayumanggi ay may itsura din naman akong babae. Hindi man masasabing ubod ng sexy dahil medyo may pagka-chubby pero panalo pagdating sa hinaharap. Yun nga lang, dahil sa aking nakaraang pag-ibig ay hindi ko alam kung dapat o kung meron pa ba akong ipagmamalaki dahil tulad ng iba, nakarami din kami. Pasalamat ko na lang at hindi ako nabuntis. Kung nagkataon napakalaking problema. Noong magsimula ako bilang first year college student, dahil si Tito Niel ang siyang gumagastos sa aking pag-aaral, ay wala nang maraming tanong-tanong mula sa aking mama at papa kapag galing at pupunta ako kay Tito Niel. Dahil maging sila ay malaki ang naging pakinabang. 19 years ang tanda sa akin ni Tito Niel at noong minsan na magsabay kaming magtanghalian ay naitanong ko kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Gwapo naman siya, may regular na trabaho, then may sariling bahay pa. Sagot ni Tito Niel, meron na raw siyang nagugustuhang babae kaya lang hindi daw sila pwede. Bukod sa mas matanda siya at nag-aaral pa raw di umano ang babae, magkadugo raw sila. Doon ko na-realize na ako ang tinutukoy ni Tito Niel at ewan ko ba kung bakit bawal ba talaga ang naisagot ko. At naidagdag ko pang, paano pala yon tito? Iisa kayo ng nararamdaman ng babaeng tinutukoy mo. Panandali ang natahimik si Tito Niel at sinabing bawal talaga at maaari maging sanhi ng pagkasira ng pagkatao ng bawat isa kung sakaling ipilit. Matapos ang tanghalian na iyon, isa lang ang nasabi ko kay Tito Niel bago ako umalis. Na kung sakaling may hilingin siya sa akin, sa kabila ng kanyang kabutihan ay hindi siya mapapahiya sa akin. Dahil meron akong cellphone na mismong galing pa rin kay Tito Niel, ay nauwi rin sa mga usaping hindi para sa amin
kapag inaabot ng gabi ang pag-uusap at ang lahat ng iyon ay kami lang ang nakakaalam. At doon nga ay naipagtapat kong high school pa lamang ako ay hindi ko na hawak ang titulong viewer. At lakas loob ko pang sinabi na, kaya tito magsabi ka lang at gagawa natin ng paraan. Makabawi man lang sa iyong mga nagawang kabutihan. Kako, kung talagang bawal na pag-ibig, kahit yung konti sa bawal. Hindi naman nagbago si Tito Niel at talagang ang pagtulong sa akin para makapag-aral ay kanyang isinagad ng mayroong pagrespeto sa kabila ng aking halos pag-aalok na. Nang bagay na talagang hindi magandang tingnan, na parang kung minsan insulto para sa akin dahil, aba, dead ma ang beauty ko. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ang pag-uusap naming iyon ni Tito Niel ay parang dahan-dahang gumising sa kanya sa katotohanan. Kung hindi ako nagkakamali, ay 3 buwan lang ang itinagal ng kinasanayan kong paglilinis sa bahay ng tito at hindi na niya ako pinapunta sa kanyang bahay para maglinis at siya na ang napunta sa bahay para magdala ng aking allowance na para bang inilalayo niya ang kanyang sarili sa posibleng mangyari hanggang sa nakagraduate na ako ng 2 taon sa college at matuon ang aking atensyon sa ibang lalaki. Hanggang sa ngayon ay binata pa rin si Tito Niel, madalas siyang mag-travel at tingin ko sa edad niyang 52 years old ay wala sa plano niya ang mag-asawa. Bagamat kaming magkakapatid ay lahat tapos na ng pag-aaral at ang bunso nga sa aming 5 ay tulad ko na meron na ring asawa at anak. Pero hindi sa lalaki na ginawa kong panakip butas. Wala gusto rin kasi laging nasa butas. Kaya inuna ko ang pagtulong sa aking mga kapatid na sa kabutihang palad ay ayon at ngayon ay siyang mga nagbabalik tulong sa aming mga magulang. Dahil yung 3 sumunod sa akin ay nag-i-enjoy pa sa buhay binata at dalaga.